Mga boss, kung may solar setup ka sa bahay, isa sa mga pinaka-importanteng panahon na dapat mong paghandaan ay ang tag-ulan. Kasi alam naman natin, iba talaga ang performance ng solar kapag makulimlim ang panahon. Hindi porket okay ang charging tuwing tirik ang araw. Ibig sabihin, magiging okay din ito kapag sunod-sunod na ang ulan. Marami ang nagugulat kapag biglang mabilis malobat ang battery nila tuwing tag-ulan. Ang akala nila may sira agad ang solar panel, charge controller o mismong battery. Pero kadalasan, normal lang talaga na bumababa ang charging efficiency kapag kulang ang sikat ng araw. Tandaan natin, ang solar panel ay nakadepende sa sunlight. Kapag makapal ang ulap, umuulan o madilim ang panahon, mas mababa ang output na napoproduce nito. Kaya kung dati mabilis mapuno ang battery mo sa maaraw na panahon, huwag kang magulat kung mas mabagal ito kapag tag-ulan na. Kaya isa sa pinakaunang dapat mong gawin bago dumating ang tag-ulan ay siguraduhin mong healthy pa ang battery mo. Kasi sa panahon ng tag-ulan, battery talaga ang sasalo sa halos lahat ng load mo. Kung mahina na ang battery mo kahit summer pa lang, mas lalo siyang mahihirapan kapag maulan na. I-check mo kung mabilis ba siyang bumaba kahit maliit lang ang load. Tingnan mo kung umiinit ba siya habang ginagamit o chinarcharge. I-check mo din kung makalawang o maluwag ang terminals ng mga battery. Kung DIY naman ang battery mo, siguraduhin mong maayos ang BMS at balance pa ang mga cells. Pangalawa, bawasan ang mga hindi kailangan na load. Maraming solar setup ang okay lang kapag maaraw dahil mabilis mag-charge ang panel. Pero kapag maulan na, doon mo mararamdaman kung gaano kalakas humigop ng kuryente ang mga appliances mo. Kung may ilaw ka na hindi naman kailangan, patayin muna. Kung may inverter na naka-on kahit walang ginagamit, mas mabuting i-off muna para makatipid sa battery. Maliit man tingnan ang konsumo ng appliances mo, kapag pinagsama-sama mo yan buong araw habang mahina ang charging, malaking epekto din yan sa runtime ng battery mo. Isa pa sa dapat mong bantayan ay ang wiring ng setup mo. Kapag tag-ulan, mas delikado ang mga exposed wires, loose connections at kalawang. Kapag may pumasok na tubig o moisture sa wiring, pwedeng mag-init, mag-short circuit o masira ang ibang components. Mas mabuting i-check mo na ngayon pa lang kung may mga nakalitaw na wire o terminal na pwedeng mabasa ng ulan. Siguraduhin mong mahigpit ang mga connection at walang umiinit na part habang ginagamit. Check mo rin ang SCC at inverter mo. Dapat nasa tuyong lugar sila at hindi naiipunan ng tubig o moisture. Kahit hindi direktang nababasa, minsan ang moist na hangin sapat na para magdulot ng kalawang o corrosion sa loob ng electronics. Mas maganda kung may maayos na airflow ang area pero protektado pa rin sa ulan. Huwag mo rin ikulong masyado ang inverter at charge controller dahil umiinit din ang mga yan habang ginagamit. Isa pa sa madalas nakakalimutan ng marami ay ang paglilinis ng solar panel. Kahit tag-ulan, importante pa rin na malinis ito. Kapag maraming alikabok, putik, dahon o dumi ang panel mo, mas lalo pang bababa ang charging efficiency niya. At syempre, mas maganda rin na may backup ka lalo na kapag ilang araw halos walang araw. Pwedeng rechargeable light, emergency fan, power bank o extra battery. May mga tutorial tayo dito sa channel kung paano gumawa ng DIY emergency light. Pakihanap na lang mga boss. Hindi natin kontrolado ang panahon at may pagkakataon na talagang halos walang charging buong araw. Kung maliit lang ang battery mo, huwag mong pilitin gamitin ang malalakas na appliances kapag tag-ulan. Mas mabuting tipirin ang battery kaysa ma-overdischarge ito palagi. Tandaan natin mga boss, mas mabilis masira ang battery kapag palaging ubos o drained. Kung gumagamit ka ng inverter, magandang i-monitor mo rin ang voltage ng battery mo. Huwag mong hintayin na sobrang baba bago mo patayin ang load. Kaya mas maganda kung maliit lang ang battery natin, maglagay tayo ng LVD. Kapag sobrang baba kasi ng voltage, mas mabilis masira ang battery, lalo na kung lead acid. Sa totoo lang mga boss, dito talaga nasusubok ang isang solar setup kapag tag-ulan na. Kasi dito mo makikita kung sapat pa ang battery mo, maayos ba ang wiring mo, at efficient ba talaga ang buong setup mo. Hindi porket gumagana siya sa maaraw na panahon ay ibig sabihin na okay na ang lahat. Ang totoong test ng solar setup ay kapag ilang araw ng maulan pero tuloy-tuloy pa rin ang supply mo ng kuryente. Kaya habang hindi pa tuloy-tuloy ang ulan, magandang i-check mo na ang setup mo ngayon pa lang. Ayusin mo na ang wiring, siguraduhin mong healthy ang battery, at ihanda mo na ang backup mo habang maaga pa. Mas okay na yung handa kaysa magka-problema kapag maulan na. O paano, hanggang dito na lang muna mga boss. Salamat sa panonood.